Makalipas ang 10 taon, Hello po, good morning po. Thank you. sa aking pagbabalik sa koreksyonal, Ito ang dorm 12. Yeah. Hello. Hey, Ito. kilala ko to. Siya. Kilala kita. Uy, kilala kita. sinalubong ako ng yakap ng mga pamilyar na mukha. Saya-saya ko naman para sa'yo. Uy, kilala kita. Kaya na po ako. Uy, natatandaan ko kayo. Opo, ma'am. Di ba nagsayaw pa tayo? Oh, bago na ang dorm 12, mga Disney princess na ngayon. Pero madilim pa rin. Kilala kita. Reunion. Pero maputi na yung buhok mo. Siyempre, senior na po. Parang hindi ka pa senior nung nagkita tayo. Maputi na buhok mo. Sana naman lalaya ka na. Malapit na po. Malapit na. Halos walang ipinagbago ang loob ng dorm 12. Pero iilan na lang sa mga orihinal na lola rito ang aking nakita. Marami na raw ang nakalaya. Pero may ilan ding inabutan ng kamatayan sa kulungan. Teka, si Lola Rose? Ano nga po? Ay, namatay na po si Lola Rose. Tita Rose Mendoza. Oo, si Rose Mendoza. Ano nangyari? Katandaang na masakit. Pero binalikan siya ng anak niya? Hindi po yata. Hindi. Si Ederlina ang isa sa mga huling nakasama ni Lola Rose bago ito pumanaw. Aniya, hanggang sa huling sandali ni Lola Rose, mga bilanggo at jail guard ang nagbantay sa matanda. Si Tita Rose po talaga, noong nagkasakit na, kasi inuubo din siya eh. O tapos po dinala namin sa infirmary, ginagamot po doon, binabantayan ng aming mga kasama. Tapos bigla na lang sabi namatay. Namatay, saan nilibing? Kinuha po daw ng kapatid din. Kapatid o anak? O anak. Ayun po ang anak o ikamag-anak na na-trace ng CIW kung saan yun. Kinuha po daw yung bangkay. Hanggang sa kanyang huling hininga, hindi raw niya nakita ang kanyang pamilya. Ito ang realidad sa loob ng kulungan. May mga tumatanda nang hindi nabibisita ng mahal sa buhay. Pero patuloy silang kumakapit sa pag-asa. Lumalakas ang loob sa tuwing may isa sa kanila na makalalaya. Papakita ko po kasi binisita ko po si Lola. Si Lola Petra ngayon ay 100 years old na. Buhay pa rin. Lakas pa! Ayan siya si Lola, oh. Malakas pa, oo. Ayan si Lola. Lakas pa, 100 years old na si Lola. Siya po ang panghugot namin. Panghugot ng alin. Panghugot ng lakas ng loob. Si Nanay Petra nga, lumaya, buhay ngayon. Kami pa kaya, nga bata pa, kaya namin yan. Aabuti namin yan. Nang lumaya si Lola Petra noong 2015, sunod-sunod na ang mga lolang pinalaya at binigyan ng parol. Pero hindi lahat nabiyayaan ng kalayaan. 3 dekada nang nakakulong si Chato. 30 anyos lang siya nang mapasok siya dito. Sa loob na ng piitan pumuti ang kanyang buhok. Tuloy-tuloy Sunod-sunod mula na. kay Lola Petra, tuloy-tuloy na. Na lumaya isa-isa. Oo, at yung mga kabatch ko, 5 yun. Na 1995, iisang ko namin. Kayo na lang naiwan. Ako na lang naiwan. Si Chato na ang pinakamatagal na preso sa Dorm 12 ngayon. Minsan napapaisip siya, may kalayaan pa nga bang naghihintay para sa kanya? Nung araw, pag may lumalaya, ang saya-saya ko sa Lord, salamat po. Pero nitong 2023, nalulungkot ako, umiiyak ako. Umiiyak ako, hindi ko pinapakita sa kanila, umiiyak ako kasi naiinggit ako. Kasi gusto ko pang lumaya ng may lakas, makasama ko yung mga anak ko.
Sa datos ng Correctional Institution for Women, aabot sa 555 ang mga matatandang preso rito. Karamihan nasa edad 60 hanggang 70, kabilang na ang mga tulad ni Chato. Kamakailan naglabas ng resolusyon ng Department of Justice tungkol sa mga matatandang nakakulong. Ayon sa bagong patakaran, kapag umabot na sa edad na 70 ang isang bilanggo at nakapagsilbi na siya ng 10 taon ng kanyang sintensya, maaari na siyang palayain sa ilalim ng proseso ng parole o di kaya executive clemency. At dahil dito, patuloy na kumakapit sa pag-asa ang mga tulad ni Chato. Salamat sa Diyos, may lakas pa ako. Makakarga ko pa yung mga apo ko. Matutulungan ko pa yung mga anak ko. At sa tulong ng Diyos, sasamba pa rin ako. Ito talagang tuloy-tuloy ang pagbabagong buhay. Maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi ninyo sa dokumentaryong ito? I-comment nyo na yan. Tapos mag-subscribe na rin kayo sa GMA Public Affairs YouTube channel.